Magandang araw mga kaibigan, welcome kayong lahat sa channel kung saan maraming pwedeng matutunan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako, Jerichos Digamos, at ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga pangyayari at kaganapan sa Vietnam War. Ito ang una sa 3 bahagi ng serye tungkol sa Vietnam War at tatalakayin natin ngayon kung paano ito nagsimula at kung paano napasali dito ang Estados Unidos. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang ikalawa at ikatlong bahagi nito. Nasa description ng video nito ang mga link para sa mga gustong manood. Ang Vietnam War ay isang mahaba at magastos na digmaan na naganap noong mga taong 1955 hanggang 1975. Sa digmaang ito, ang komunistang gobyerno ng North Vietnam kasama ng mga kaalyado nito na nasa South Vietnam na kilala din sa tawag na Viet Cong ay nakikipagdigma laban sa gobyerno ng South Vietnam. Bagaman pangunahin ng taga-suporta ng South Vietnam ang Estados Unidos ng Amerika, tumutulong din sa kanila ang South Korea, Pilipinas, Australia, Thailand at iba pang kontra-komunistang mga bansa. Sa kabilang panig, sinusuportahan naman ang North Vietnam ng Unyong Soviet, China at iba pa nilang komunistang kaalyado. Sa bansang Vietnam ngayon, tinatawag itong American War at sa ibang pananalita ay ang digmaan laban sa mga Amerikano para maisalba ang bansa. Tinatawag din itong Second Indochina War at malaking katibayan din ito na nagaganap na Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Soviet at ng kani-kanyang mga kaalyado. Pero ano ba ang ugat ng mahaba at madugong digmaang ito? Babalik tayo sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo kung saan ang France o Pransya ay nagsimulang manakop sa Indochina. Ito ang mga lupaing kinabibilangan ng Vietnam, Laos at Cambodia. Tinawag itong Indochina dahil sa impluwensya rito ng kultura mula sa bansang India at sa bansang China. China. At nang maging kolonya na ito ng Pransya, pinangalanan nila itong French Indochina. Ang mga yaman na makukuha sa mga lupaing ito ay tunay na kaakit-akit sa mga Pranses. Mula noon, napasa ilalim na ng Pransya ang bansang Vietnam. Nagpagawa sila ng mga karsada at mga tulay at unti-unti nilang ipinapasok ang kanilang kultura at sibilisasyon sa mga mamamayan nito. Pero hindi lubusang katanggap-tanggap sa mga Vietnamese ang pananakop na ito. Katulad ng kanilang pananaw sa naunang pananakop sa kanila ng China, itinuturing nilang kalaban ng mga Pranses at lagi nilang hinahangad ang kalayaan ng kanilang bansa. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig o World War I, nasa France ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si Woodrow Wilson. Iniharap niya ang kanya bantog na 14 points. Isa sa mga hangarin niya ay ang pagtatatag ng isang bagong kaayusan sa daigdig na nagnanais tulungan ang mga bansang naging kolonya na maging lubusang malaya at makapagtatag ng sariling pamahalaan. Noong panahong iyon, nasa France din ang isang lalaki na may dalang liham para sa Pangulo ng Amerika. Pirmado niya ito at ng iba pang mga nasyonalistang Vietnamese na humihiling na sana ay maging malaya na rin ang kanilang bansang Vietnam. Gusto niya makuha ang atensyon ng presidente para suportahan sila sa kanilang paglaya mula sa mga Pranses. Bagaman pinangakuan siya ng sekretary ng presidente na dadalhin ito kay Wilson. Lumipas ang panahon at walang naging pagtugon. Ang lalaking ito ay gumamit ng napakaraming pangalan sa kanyang buhay, pero ng bandang huli ay permanente na siyang nakilala sa pangalang Ho Chi Minh. Kilala din siya sa pagpoprotesta laban sa pangiimpluwensya ng mga Pranses sa Indochina. Nakita niya kung paano nagtagumpay ang Bolshevik Revolution sa pangunguna ni Vladimir Lenin sa Russia. Dahil dito, sumapi siya sa isang partidong komunista noong 1920 at naglakbay patungong Moscow 3 taon pagkalipas nito. Nagsimula ngayon siyang mangalap ng mga miyembro para sa itatatag niyang nasyonalistang kilusan ng mga Vietnamese na maglaon ay naging pundasyon ng Indo-Chinese Communist Party na itinatag sa Hong Kong noong 1930. Naglakbay si Ho Chi Minh sa iba't ibang bansa bilang isang kinatawan ng Communist International Organization. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nilayon ng mga Hapones na masakop ang ilang mga bansa sa Asia at nasakop nga nila ang bansang Vietnam. Dahil dito, napatalsik ng mga Hapones ang pamamahala ng mga Pranses. Maalala nating nasakop naman ng Nazi Germany ang France sa Europa noong taong 1940. Noong May 1941 sa China, itinatag ni Ho Chi Minh ang isang kilusan na tinatawag na League for the Independence of Vietnam o Viet Minh. At bago matapos ang taong 1943, inumpisahan ng mga miyembro ng Viet Minh na pasukin ang Vietnam para maglungsad ng operasyon ng mga gerilya laban sa mga Hapones. Nagbigay din ng mga Amerikano kay Ho Chi Minh at sa Viet Minh ng tulong sa pamamagitan ng pagsasanay,
medikal na tulong at iba pa. Layunin nilang mapabagsak ang mga Hapones at matagumpay ngang nasakop ng Viet Minh ang maraming mga lugar sa hilagang bahagi ng Vietnam. At nang sumuko ang mga Hapones sa mga Amerikano sa pagtatapos ng World War II, nasakop ng Viet Minh ang Hanoi at ipinroklama nila ang Malayang Democratic Republic of Vietnam. Noong una, ipinangako ng Pransya na kikilalanin ang bagong miyembro na ito, pero hindi nila ito nagawa. Naging determinado pa rin silang bawiin ang kanilang mga kolonya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya naman noong November 1946, hindi bababa sa 6,000 sibilyan ang namatay ng bombahin ng mga barko ng Pransya ang lungsod ng Haiphong. At dito nagsimula ang First Indochina War. Sa pagkakataong ito ay napaharap naman ang Estados Unidos sa mahirap na desisyon dahil naranasan din nila na maging kolonya ng ibang bansa noong una. Nandiyan ang kanilang simpatya para sa mga revolusyonaryo sa Vietnam na naghahangad ng paglaya. Pero kung susuportahan naman nila ang revolusyong ito na nagtataguyod ng ideolohiya ni Lenin, sasalungat ito sa misyon nilang supilin ang paglawak ng komunismo sa daigdig. Naniniwala kasi ang mga Amerikano sa tinatawag na domino theory, kung paano bumabagsak ang sunod-sunod na domino kapag bumagsak ang nasa unahan nito. Naiisip nila na kapag nanalo ang mga komunista sa Vietnam, sunod-sunod na ding magiging komunista ang mga bansang gaya ng Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia at Indonesia, at hindi katanggap-tanggap para sa Amerika kapag nangyari iyon. Dahil dito, napagdesisyonan ng presidente noon ng Estados Unidos na si Harry Truman na suportahan ng Pransya sa pagsisikap nitong mabawing muli ang Indochina. Naglaan ng malaking halaga ng pera at mga tagapayong militar ang Estados Unidos para sa Pransya. Taon-taon, umabot sa $1 bilyong ang ginagastos nila para sa digmaang ito. Sa kabilang panig, suportado naman ng Unyong Sobyet at China ang Viet Minh pagdating sa pondo at armas. Para sa mga Pranses, itinuturing nilang isang mahusay na kalaban si Ho Chi Minh. Mula noong taong 1945 hanggang 1954, mababagsik na labanan ang nangyari sa pagitan ng dalawang panig. Unti-unting winasak ng Viet Minh ang kagustuhan ng mga Pranses na lumaban. Pagsapit ng May 1954, naganap ang isang malaki at pinakahuling komprontasyon ng First Indochina War, ang Battle of Dien Bien Phu. Layunin ng mga Pranses na putulin ang supply ng mga Viet Minh at magkaroon ng malaking labanan na dudurog sa kanilang kakayahang lumaban. Ang Viet Minh naman, sa ilalim ni General Vo Nguyen Giap, ay naghanda ng napakaraming mga kanyon. Hinakot nila ang napakabigat ng mga sandatang ito sa mahihirap na mga ruta sa bangin ng mga bundok. Humukay din sila ng mga lagusan sa ilalim ng lupa at ipunesto ang mga kanyong ito na gagamitin sa pagbomba nila sa posisyon ng mga Pranses. Nahirapan ng mga Pranses na gantihan ng kanilang pambobomba. Nakaposisyon din at umoopensa ang mga kanyon ng Viet Minh na panlaban sa mga eroplanong nagsusuplay sa mga Pranses. Pagkalipas ng 2 buwang mala World War I na bakbakan, natalo ang mga Pranses at marami sa mga sundalo nila ang sumuko. Meron ding ilan na tumakas papuntang Laos. Dahil sa matinding pagkatalo, umurong na ang mga Pranses sa Vietnam. Nagtakda din ng hangganan na naghahati sa Vietnam sa dalawang bahagi, ang North at South. Nagkaroon din ng mga negosasyon para tuluyan ng tapusin ang hidwaan at naganap ito sa Geneva, Switzerland. Pinirmahan nila ang tinatawag na 1954 Geneva Accords kung saan pumapayag ang Pransya na aalisin ang lahat ng pwersa militar nito sa lahat ng kolonya niya sa French Indochina. Hiniling din na pansamantalang hahatiin ng Vietnam sa 17th parallel kung saan ang North Vietnam ay magiging Democratic Republic of Vietnam sa ilalim ni Ho Chi Minh. Hanoi ang magiging kabisera nila. Ang South Vietnam naman ay magiging State of Vietnam kung saan naging presidente si Ngo Dinh Diem. Ang kabisera naman nito ay ang Saigon. Hindi naman talaga dapat magtatagal ang hatiang ito ng bansang Vietnam. Ang totoo, may nakatakda na pambansang eleksyon na magaganap sana noong 1956. Pero dahil alam nila na siguradong mananalo si Ho Chi Minh sa botohan, sinigurado ng South Vietnam na hindi magaganap ang eleksyong ito. Ang South Vietnam ay patuloy na tinutulungan ng Estados Unidos. Sa ilalim ng panunungkulan ni Presidente John F. Kennedy, nagpadala siya ng mga sundalong magsasanay sa militar ng South Vietnam. Bukod dito, dinoble din niya ang pondo na ginagamit para suportahan ang digmaan. Nagpadala siya ng maraming helicopters at mga armored vehicles. Pinayagan din niya ang paggamit ng napalm, defoliants at Agent Orange para bawasan ang mga mapagkukunang yaman at mapahina ang kalaban. Ang North Vietnam naman ay naging komunistang diktadorya sa ilalim ni Ho Chi Minh. Nagtatag din siya
ng bagong kilusan ng mga gerilya na nakatira sa South Vietnam. Ito ay ang National Liberation Front na mas tanyag sa tawag na Viet Cong. Isa lang ang layunin ng Viet Cong, ang ibagsak ang militar at pamahalaan ng South Vietnam at pagkaisahing muli ang bansa sa ilalim ni Ho Chi Minh. Nabahala din si Ho Chi Minh sa dumaraming bilang ng mga sundalong Amerikano sa Vietnam. Naisip niyang tiyak na susubukan ng mga ito na sakupin ang buong Vietnam sa mga darating na panahon, pero pinaglaanan sila ng China ng mga armas. Gayun din, bawat lalaki na kayang humawak ng sandata ay isinali sa kanilang puwersa. Samantala, si Ngo Dinh Diem na namumuno sa South Vietnam ay hindi mahusay na leader. Siya ay kurap at maliit lang ang pagpapahalaga sa mga prinsipyo ng pagiging demokratiko. Isa siyang debotong Romano-Katoliko at mas pabor din siya sa mga Katoliko na nakadismaya naman sa nakararaming mga Budista sa lugar nila. Nagkaroon ng maraming mga protesta dahil sa diskriminasyon. Halimbawa, may monghe na nagsunog ng sarili sa harap ng mga tao para ipakita ang paglaban niya sa mga pang-aapi at hilingin ang pagkakapantay-pantay ng pagtrato sa relihiyon. At sinundan pa ito ng pagsusunog din sa sarili ng iba pang mga monghe. Pero sa halip na maglaan ng mas malawak na kalayaan para sa mga mamamayan, idineklara niya ang martial law at inaresto ang sino mang magpoprotesta. Kaya ang South Vietnam na nangangakong magbibigay ng demokrasya ay naging isa na ring diktatorya. At noon ngang November 1963, matagumpay na naisagawa ang kudeta laban sa kanyang pamahalaan na nagresulta pa nga ng kanyang kamatayan. Nagtipon ang maraming mga tao at nagdiwang sa pangyayaring ito. Malinaw ding nakita ang pagkakasangkot ng Central Intelligence Agency o CIA sa pangyayaring ito. Nagkaroon ng mga kapalit na leader ang South Vietnam pero wala rito ang naging talagang mahusay na pinuno para sa kanila. Samantala, matagumpay na nakuha ni Ho Chi Minh ang puso, isip at suporta ng maraming mamamayan sa Vietnam. Hindi nagtagal pagkatapos ng nabanggit na kudeta at pagpatay kay Diem, sa Estados Unidos naman, pinatay din ang presidente nitong si John F. Kennedy. Kaagad namang pumalit ang vice-presidente niyang si Lyndon Johnson sa nabakanting posisyon. Noong panahon na iyon, nasa 16,000 Amerikano na ang nasa South Vietnam at sumusuporta sa laban kontra North Vietnam. Kumpara noong panahon ni Presidente Eisenhower na nasa 900 tagapayong militar lang. Pero ano kaya ang gagawin ng bagong luklok na presidente may kinalaman dito? At paano rin kaya tutugon ng North Vietnam at ang Viet Cong sa mga mangyayari?